Good morning. Magandang umaga po sa ating lahat. Sa umagang ito ay nais kong magbahagi ng salita ng Panginoon at ito ay controversial to some Christians dahil sa iba't ibang pananaw ng mga magkakapatid sa Panginoon tungkol sa usaping ito. Pero nais kong tingnan natin ito kung ano ang tinuturo ng salita ng Panginoon at na parang walang alam at walang naririnig na iba maliban sa Biblia na ating binabasa. Bago po yan, nais kong hilingin samahan niyo ako sa panalangin. Aming Ama, nais po naming hilingin ang pagkilos po ng iyong banal na Espiritu habang kami po ay sama-samang sumasamba sa pamamagitan ng iyong banal na salita. Mangusap kayo sa amin at nawa magsilbing malaking encouragement sa amin ang katotohanan ng mapag-aaralan namin sa umagang ito. Tungkol sa iyong kalooban, tungkol sa aming kalagayan sa iyong harapan, at kung ano, Panginoon, ang iyong layunin para sa amin sa hinaharap. Kaya pangunahan niyo po kami at nawa maluwalhati kayo sa oras na ito. Sa pangalan po ng Panginoong Yesus. Amen. Amen. Naalala ko po noong kami ay nakatira dito sa pastoral house, si Mama ay merong devotional material na ibinigay ako. Ito ay mga subscription ko at ipinapadala sa akin noon. At ginamit niya bilang devotional material. So, everyday nagbabasa siya ng Bible, nananalangin siya, at binabasa niya yung material na binigay ko sa kanya. Sa mga nakakakilala sa kanya, si Mama po ay nag-i-spend talaga ng panahon para sa pananalangin at sa pagbabasa ng Bible. Sa katunayan, mas kabisado niya ang Biblia kaysa sa akin. Siyempre, pagka may hindi siya alam, kasi madalas ay hindi naman siya, wala naman siyang computer. Nagse-cellphone siya pero wala siyang Bible app na tinitingnan. At kaya kapag may naaalala ako, sasabihin ko, masaan nga ito? At sasabihin niya sa akin yung reference. Nung lumipas ang panahon, pagka siya naman ang hindi makaalala, tatanungin niya sa akin. Nagugulat siya, alam ko na ibibigay ko lagi. Hindi niya alam, meron akong computer. Siyempre, bibigay ko sa kanyang reference. And then she prays. Nananalangin talaga siya. Madalas makikita siya na naka-prostrate, nakaluhod, at nananalangin, ipinagpipray niya ang kanyang mga anak. At ipinagpipray niya yung bansa, ipinagpipray niya ang buong mundo. Talagang nananalangin siya. One day, lumabas siya, dala-dala yung devotional material na binigay ko sa kanya. At natatakot siya. Sabi niya, sabihin mo nga sa akin, predestined ba ako? Sabi ko, saan mo nabasa yan? Ito. At ipinaliwanag niya sa akin, dahil natatakot siya, paano kung hindi ako predestined? Ibig sabihin, paano kung hindi ako itinakda ng Diyos na mapunta sa langit? Paano kung itinakda ako ng Diyos na mapunta sa impyerno? Anong gagawin ko? So, sa loob ng maikling panahon, tinanong ko siya, ikaw ba ay nananampalataya kay Kristo? Oo. Nagsisi ka sa iyong mga kasalanan at nananalig ka na si Kristo ay namatay sa krus para sa iyo? Oo. Pabayaan mo na yung predestination na yan, kako. Dahil ang sabi ng Bible, kapag ikaw ay nananalig kay Kristo at nagsisi sa iyong kasalanan at talagang dahil kay Kristong ginawa sa krus para sa iyo at pinananampalatayan mo, ikaw ay may buhay na walang hanggan. Ngayon, kung sisilipin natin ang listahan ng Book of Life sa langit, hindi ko kayang alamin yon. Pero the mere fact that you believe in the Lord Jesus Christ, forget about it. Hindi natin malalaman ang kaisipan ng Diyos. Ang alam lang natin yung nangyari sa iyo. So this morning, nais ko pong pag-usapan natin ito. At katulad ng nabanggit ko, actually, supposedly hindi ito ang message na gusto kong i-share sa inyo, pero I preached the same message sa another church. And then, habang pinag-usapan namin ni Nika, sabi ko, parang maganda rin na ma-share ito sa church para for better understanding. Kasi bihira tayong mag-preach on topics like this. So, yun po ang gusto kong ibahagi sa inyo. So, linawin ko lang, katulad na banggit ko, ito ay controversial, hindi ito mahirap intindihin. Madaling intindihin, madaling ipaliwanag, nagiging mahirap lang dahil sa iba't ibang pananaw tungkol sa bagay na ito. At
Sa katunayan, nagiging magulo ito not because of the Bible, but because of the other books that we read. So, hopefully, by the end of the message, bawat isa sa atin ay ma-appreciate natin ang kalooban ng Diyos at ang layunin ng Panginoon para sa atin. So, hayaan niyo magsimula. Sabi ko nga, probably, this is the boldest introduction sa message na gagawin ko. Nais kong sabihin, ang predestination is not fatalism. Hindi siya determinism. Okay? Ibig sabihin yan, hayaan niyong ipaliwanag ko kung anong ibig sabihin yan by quoting John Calvin. Ganito ang sabi niya about predestination. Ang sabi niya, by predestination, we mean the eternal decree of God. Ibig sabihin, itinakda ng Diyos eternally, by which He determined with Himself whatever He wished to happen with regard to every man. Itinakda ng Diyos kung ano mangyayari sa lahat ng tao o sa bawat tao. All are not created on equal terms. Hindi pantay-pantay ang pagkalikha ng Diyos sa tao. But some are preordained to eternal life. Others to eternal damnation. Yung iba ay itinakda para magkaroon ng buhay na walang hanggan. Yung iba ay tinakda para mahulog sa impyerno. And accordingly, as each has been created for one or other of these ends, we say that he has been predestined to life or to death. Ang tawag ng iba dyan ay double predestination. Ibig sabihin, bago palikhain ng Diyos ang tao, meron ng tinakda ang Diyos na mga individual na mapupunta sa langit at ang iba naman ay mapupunta sa impyerno. Yan ang ibig sabihin ng predestined. At ginawa ito ng Diyos nang walang ibang batayan. Hindi dahil mayroong gagawin ang tao, hindi dahil may merit ang tao, kundi dahil ito ang sovereign choice ng Diyos. Ibig sabihin, walang qualification, walang criteria, arbitrarily, by His sovereign choice, ayon sa kanyang kagustuhan, basta ikaw gusto ko, mapunta ka sa langit, ikaw hindi ka kasama. So, and He decreed that, ibig sabihin, itinakda ng Diyos at walang makakabago doon sapagkat itinakda ng Diyos yun bago palikhain ang sanlibutan. Now, nais kong linawin muna, i-chop-chop natin to. According sa view na ito, God has predetermined who will be saved and who will be damned before the creation of the world. Itinakda na ng Diyos kung sino maliligtas, kung sino mapapahamak. Another thing is that this is a divine decree. Ibig sabihin, tinakda ng Diyos. Meaning, it is an eternal and unchangeable decision made by God. Independent of any human action or foreseen merit. Ibig sabihin, hindi dahil mananampalataya ka, hindi dahil may gagawin kang mabuti in the future, kundi basta before the creation of the world, even before you were born, you were destined, predestined to heaven or to hell. Hindi akin yan, si John Calvin na nagsabi niyan. Gusto kong linawin, if you would keep an open mind, gusto kong linawin na ang predestination, kasi nasa Bible ito eh, yung word na predestined. At mamaya titingnan natin ang scriptures, no? Kaya kailangan natin intindihin ito. Hindi natin pwedeng i-reject ang paniniwalang ito sapagkat nasa Bible ito. Pero linawin natin kung ano ang tamang pag-intindi dito. Gusto kong linawin that predestination does not mean God arbitrarily determines before the creation of the world who will go to heaven and who will go to hell. In other words, we disagree with the idea that even before you were born, you already have a predestination. So, another thing, define natin ito. Ang predestination, what it is, predestination is about God's predestination for those who are in Christ. Parang ganito yan. Ibig sabihin yan, yung predestination, pag pinag-usapan mong predestination, ito ay tumutukoy sa destination that He predetermined for those who are in Christ. Hindi pinag-uusapan dyan, generally lahat ng tao. Ang pinag-uusapan dyan, those who are in Christ. Ephesians chapter 1,
Lahat yan. Kung titingnan nyo, in Christ, in Christ, in Christ, He has blessed us with every spiritual blessing. In Christ, He predestined us. In Christ, in Christ, in Christ. So, ibig sabihin ng pinag-usapan dito, kung babatayan natin ng Ephesians chapter 1, itong predestination, when you talk about predestination, it refers not to all people, but to those who are in Christ. Ibig sabihin yan, tinuturo dyan kung ano ang itinakda ng Diyos na layunin niya para sa iyo na kay Kristo. Okay? So, hindi pinag-uusapan dyan who will be in Christ and who will not be in Christ, or who will go to heaven, who will go to hell. That's not the topic. The point is, what will happen to those who are in Christ? Ano ang mangyayari? Ano magiging destinasyon ng mga taong in Christ? Parang ganito. Halimbawa, mamaya, sasabihin sa akin na Brother Edgar, Pastor, mamaya SM tayo. Halimbawa lang. Pwede naman. Totoo. Pero halimbawa lang. Or ako na lang. Halimbawa ako, sasabihin ko, ikaw, Hesed, ikaw, Brother Saul, Jimboy, Brother Abner, sumakay kayo doon sa van. Okay? At lahat ng nasa van, pupunta doon sa SM. Okay? So, ang pinag-uusapan dito, sino ang pupunta sa van? Ay, sino ang pupunta sa SM? Yung nasa van. Okay? So, wag na natin pag-usapan kung sino ang pupunta sa van. When you talk about predestination, we're talking about, ang pinag-usapan natin dito, saan ang magiging destination of those who are in the van. So, ano ang mangyayari sa lahat ng mga Kristiyano na kay Kristo? So, yung destination ng lahat ng kay Kristo ay plinano na ng Diyos at itinakda na ng Diyos that if you are in Christ, you will be like this. Ito ang magiging destination mo. So, mamaya pag-usapan natin kung anong destination nung kay Kristo. At ito yon. Being predestined means that God has a purpose or a destination for His people from the very beginning. Bago palikhain ang sanlibutan, at ano yung destination na yon of those who are in Christ? Ang destination na yon ay Christ-likeness. Maging katulad ni Kristo. Kaya sabi ko nga, hindi ito mahirap intindihin. Dahil ang layunin ng Diyos, noong-noon pa man, hindi ka pa nililikha. If you are in Christ, God's destination for you is to become like Christ. So that's the predestination. This is about God's gracious plan to shape us into the image of His Son through justification, pagpawalang sala, regeneration, pagbabago sa atin, pagbibigyan ng panibagong buhay, at pagpapabanal, and culminating in glorification, hanggang sa magkaroon tayo ng glorified body, that we will be with Christ for eternity, and we will not die anymore. Now, tingnan natin ang Romans chapter 8, verse 9. For those God foreknew, He also predestined. Now, pag tinigil mo yung period, He also predestined period, problema yon. May qualifying statement dito. Tingnan natin dito. Sabi dyan, for those whom God foreknew, He also predestined to be conformed to the image of His Son. So, when you talk about predestination, anong tinutukoy? Ang purpose niyan ay for us to be conformed to the image of His Son. In other words, to become like Christ. So, ang predestination ay tumutukoy sa layunin ng Diyos ng lahat ng kay Kristo na kanyang kilala from the very beginning ay magkaroon ng maging katulad ni Kristo, to be conformed to the image of His Son, that He might be the firstborn among many brothers and sisters. Later on, mas magiging malinaw yan as we move on. Ephesians chapter 1, verse 4 or verse 5. In love, He predestined us for adoption to sonship. Napansin niyo yan? Yung pagtatakda sa atin ng Diyos, He predestined us for adoption to sonship through Jesus Christ in accordance with His pleasure and will. Now, ano yung ibig sabihin ng adoption to sonship? Later on, hopefully, this will be very clear. Kung anong ibig sabihin ng adoption to sonship. Now,
Dalawang bagay ang gusto kong banggitin quickly bago natin linawin ng husto itong konseptong ito. Ang predestination is for those whom He foreknew. Ibig sabihin, may kaugnayan yan sa foreknowledge ng Panginoon. Interestingly, ang foreknowledge ay tumutukoy sa insight of the future, sa pagkakaalam ng Diyos sa mangyayari in the future, pero mas malalim pa doon sapagkat ito ay tumutukoy sa kanyang pagkakilala, pagkakaroon ng relasyon, pagkakaroon ng ugnayan sa kanila. And has to do with God's foreknowledge. Again, ang pananaw dyan sa foreknowledge ng iba ay nangangahulugang itong dahil ang Diyos ay Diyos na nakakaalam ng lahat, He is eternal, and alam niya ang eternity, wala namang time na ito, ganito mangyayari, bukas, wala namang kalendaryo ang Diyos, kita ng lahat ng Diyos. And therefore, ang layunin ng Diyos at pagkakaalam ng Diyos, He knows everything. So, may kaugnayan yan sa foreknowledge ng Panginoon. 1 Peter, to God's elect who have been chosen according to the foreknowledge of God the Father. Tingnan natin yung Ephesians chapter 1, going back dun sa text natin. Predestination is for those who are in Christ. Verse 11, pansinin nyo, in Him, or ibig sabihin in Christ, in Him, there is no election, there is no predestination, there is no justification, there is no sanctification, there is no glorification, there is no regeneration apart from Christ. Okay? So, if you are in Christ, you receive all these spiritual blessings. Yan ang konteksto ng Ephesians 1. Sabi ng Bible, in Him we were also chosen, having been predestined according to the plan of Him who works out everything in conformity with the purpose of His will. Siguro ang tanong sa atin, kailan ba nagiging in Him ang Kristiyano o ang isang tao? Kailan ba nagkakaroon ng may tuturing na in Him o nagkakaroon ng kaugnayan? Paano napapabilang kay Kristo ang isang tao? I think yung verse 13 is very clear. Tingnan niyo yung verse 13. Sabi rito, and you also were included in Christ. Napansin niyo yan? You were included in Christ, na pabilang kayo kay Kristo, kailan? When you heard the message of truth, the gospel of your salvation. Ibig sabihin, napapabilang ang isang tao kay Kristo kapag narinig niya ang gospel, ang mabuting balita ng kaligtasan. Now, kapag narinig niya ito, anong next? When you believe, you heard the message of salvation, the gospel, and you believe. When you believed, what happened? You were marked in Him with a seal, the promised Holy Spirit. So, ang tao, to put it simply, ang tao ay nagiging in Christ kapag narinig niya ang message at nanampalataya siya sa mensaheng yon, at dahil sa kanyang pananampalataya, he becomes in Christ. Nagiging kabahagi siya, nagiging kabilang siya kay Kristo. So, ngayon, kung ikaw ay na kay Kristo, you are now predestined. Ibig sabihin, plinano na ng Diyos from the beginning, even from eternity, na if you are in Christ, then this is what's going to happen to you. Ito ang magiging destination mo. So, sa akin, katulad ng sagot ko kay Mama, nung natatakot siya, sinasabi niya, predestined ba ako? Ang inisip niya, mapupunta ba ako sa langit? Tinakda ba ng Diyos mapupunta ako sa langit o hindi? Sa tingin ko, hindi usapin yon. Kasi ang usapin ng mananampalataya ay ito. Did you hear the gospel? Narinig mo ang mensahe? Kung narinig mo ang mensahe, what happened to you? Did you believe the gospel? Pag ang sagot mo, yes, then God has a predestination for you because now you are in Christ. Kaya in other words, meron mga believers, mga tunay na mananampalataya, na ang paniniwala nila ay hindi talaga yung pumili ang Diyos from the very beginning kung sino ang maliligtas o hindi. Ang point ang nila, when they try to explain predestination, sinasabi nila, ay ganito. From the very beginning, God has already chosen Jesus Christ. He's the chosen one. Now, if you are in Christ, if you believe in Christ, then whatever blessings there is in Christ, then you are part of that. So, lumalabas dito na nung marinig mong message at nanampalataya ka kay Kristo, ang
predestination sa iyo ng Panginoon is to become like the Lord Jesus Christ. Those who are in Christ are predestined, Romans chapter 8, verse 29, to be conformed to the image of His Son. Sa Ephesians chapter 1, verse 5, for adoption to sonship through Jesus Christ. Ipaliwanag natin yon. Yung Romans 8. Anong ibig sabihin yan? God wants us to be equipped until we become like the Lord Jesus Christ. Ibig sabihin yan, ang itinakda ng Diyos, hindi ka pa ipinapanganak, hindi pa nililikha ang langit at lupa. Ang lahat ng na kay Kristo, ang layunin ng Diyos ay maging katulad ni Kristo. At yan ang dahilan kung bakit sinasanctify tayo, pinababanal tayo ng Diyos day after day. Araw-araw, tinatrabaho tayo ng Diyos dahil ang layunin ng Diyos, lahat ng na kay Kristo ay maging katulad ni Kristo. Yan ang purpose ng kung bakit pumili ang Panginoon ng mga pastors, teachers, evangelists, prophet, apostles sa Ephesians chapter 4. Ang sabi diyan, to become mature, attaining to the whole measure of the fullness of Christ. Maging katulad tayo ni Kristo. Then we will no longer be infants. Ito yung process ng pagpapabanal ng Diyos. Kaya merong proseso ng pagpapabanal or ng sanctification kasi itinakda na ng Diyos that if you are in Christ, then you should be like Christ. 2 Corinthians chapter 3 verse 18, we are being transformed into His image. We are being transformed into His image with ever-increasing glory which comes from the Lord who is the Spirit. Ibig sabihin, binabago tayo araw-araw nang sa gayon tayo ay maging katulad ng ating Panginoong Jesus. Ito yung mga assurances natin. At I think ito yung nagbibigay ng comfort sa atin kapag pinag-usapan yung layunin ng Diyos from the very beginning for those who are in Christ. Now, if you are in Christ, if you are a believer of the Lord Jesus Christ, ito yung layunin ng Diyos na maging katulad ka ni Kristo. Ngayon, ewan ko kung pareho ko kayo, pag tumitingin ako sa salamin, parang hindi ako maniniwala na ako'y magiging katulad ni Kristo. Kayo ba? Pinapahaba ko ang balbas ko, baka maging katulad ako ni Kristo. Kaso nawawala naman ang buhok ko. Alam ko long hair si Jesus. Well, hindi naman. Artista yata yun. Pero, pag tinitingnan ko ang sarili ko, am I becoming more and more like Christ? Will I ever be like Christ? Magiging katulad ba ako talaga ni Kristo? Ewan ko kung kayo'y masayang-masaya sa pagkatao ninyo na sinasabi nyo, mas banal ako ngayon. Bukas, mas banal na naman ako. At one day, I will be like Jesus. Humanly speaking, parang ang hirap i-imagine na tayo ay magiging katulad ni Kristo. Sa katunayan, yung iba, minsan 15 years na, 20 years na Kristiyano, parang konti pa lang ang pagbabago. Yung ugali ay marami ng progress. Sabi nga, malayo na, pero malayo pa. Ito mga verses na babasahin ko sa inyo tells us na yung layunin ng Diyos na Kanyang ginawa na sa atin ngayon ay talagang tatapusin ng Diyos sa atin. Because we were predestined towards that end. Gusto kong tandaan natin na when you talk about predestination, it talks about our destination in the future that He determined before, ibig sabihin, even before, noon pa man. So, it only becomes controversial when you do not try to understand kung anong ibig sabihin ng kung saan yung predestination na yan. But if you would focus on the destination or that He predetermined before, na tinakda ng Diyos ang mangyari sa mga mananampalataya na kay Kristo, then it will be easier and it will be very practical. Tingnan niyo yung ginagawa ng Panginoon. 1 Corinthians chapter 1 verse 8. He will also keep you firm to the end. By the way, alam niyo ang background ng Corinthian believers, di ba? Sa lahat ng mga churches sa Bible, ang mga taga-Korinto ang pinaka-problemado. Magulo sila. Merong pagkakampi-kampi, may pag-aaway-away, pagmamataasan.
merong immorality, merong kasuhan sa magkakapatid. Magulo talaga sila. So, ngayon, ang sabi ni Paul, sa kabila ng pagiging magulong church nila, He will also keep you firm to the end so that you will be, ano daw? Blameless. Ano ibig sabihin ng blameless? Walang batik, walang blame, no? Blameless on the day of the Lord Jesus Christ. God is faithful who has called you into fellowship with His Son, Jesus Christ our Lord. Ibig sabihin, anong ibig sabihin ng God is faithful? Ibig sabihin, if God is faithful, He will actually keep you firm to the end and make you blameless hanggang dumating yung araw ng pagbabalik ng Panginoon. Sino gagawa nun? Ang sabi ng text, He, God Himself. Philippians chapter 1 verse 6, memorize ng iba ito dahil may kanta ito nung araw eh. Ang sabi ay, He who began a good work in you, siya na nagpasimula ng mabuting bagay sa iyo, He will carry it on to completion until the day of the Lord Jesus Christ. Ibig sabihin, now na ikaw ay naging mananampalataya, kumikilos sa iyo ang Diyos at tatapusin niya yung kanyang ginagawa sa iyo until when? Until the day of the Lord Jesus Christ. Ibig sabihin, hanggang bumalik si Jesus, ibig sabihin, hindi ka tatantanan ng Panginoon. Talagang yung sinimulan niya, yung itinakda niya mangyari sa iyo, that you would be like Jesus, He will make it a point that you will be actually like Jesus when He comes back. Pag bumalik ang Panginoon. 1 Thessalonians chapter 5 verse 23, May God Himself, the God of peace, sanctify you. Nawa pabanaling kayo, true and true. Pabanaling kayo ng true and true. May your whole spirit, soul, and body be kept blameless at the coming of our Lord Jesus Christ. Sana malinis kayo ang iyong espiritu, ang iyong kaluluwa, ang iyong katawan, nawa ay maging malinis pagbabalik ng Panginoong Yesus. Verse 24, the one who calls you is faithful and what? He will do it. Ibig sabihin, gagawin talaga ng Diyos. Pababanaling kayo. He will make you blameless. Sa Jude 24, yung paborito natin dahil madalas ito ang benediction na sinasabi ng pastor towards the end. It gives us an assurance kung ano mangyayari sa atin. To Him who is able to keep you from stumbling and to present you before His glorious presence without fault and with great joy. Ang description sa Diyos dyan, He is able to keep you from stumbling and to present you before God without fault. Ibig sabihin, malinis, walang batik, walang kapintasan, karapat-dapat sa Diyos. Ngayon, kung isipin natin yan, humanly speaking, parang ang hirap mangyari yun. Paano kayang gagawin ng Diyos na ihahanda niya ako para pagharap ko sa Panginoon, katanggap-tanggap ako at malinis ako? Ang sabi ng Panginoon, ang sabi ng Bible natin, gagawin mismo ng Diyos sa atin yan. When Christ appears, we shall be like Him. Tingnan niyo itong 1 John chapter 3, verse 2. Dear friends, now we are children of God, and what we will be has not yet been made known. Hindi pa nahahayag kung ano mangyayari sa atin. But we know that when Christ appears, pag nahayag na si Kristo, we shall be like Him. Magiging katulad tayo ni Kristo, hindi tayo magiging Diyos. Pero pagdating sa katuwiran, kabanalan, tayo ay magiging katulad ni Kristo. For we shall see Him as He is. All who have this hope in Him purify themselves. Lahat ng may pag-asa maging katulad ni Kristo, we purify ourselves. They purify themselves just as He is pure. So, yung pagiging katulad ni Kristo dito ay may kaugnayan sa pagiging pure, sa purity, sa kabanalan, pagiging matuwid, pagiging katulad ni Kristo na walang batik, walang kapintasan, walang kasalanan. Yan ang layunin sa atin. Yan ang itinakda ng Diyos na mangyari sa atin from the very beginning. Now, madalas kong itong naikikwento, I'm sure naikwento ko na dito sa inyo ng maraming beses. May doubt ako sa sarili ko. Wala akong tiwala sa sarili ko. At ang pakiramdam ko, at any moment, ako ay baka tumalikod sa Panginoon. Fear ko yan. Naalala ko, bago ako siguro mga 2 years, 3 years, ang fear ko ay paano kung hindi ako makapagpatuloy sa Panginoon? Tinanong ko ang pastor ko noon, ilang taon na kayong Christian? Sabi niya, 18. Sa loob-loob ko, 18 years.
Ba, nakaya niya yon 18 years. Hindi siya tumalikod sa Panginoon. Ako at that time, mga 2 years yata. Ang layo ko pa. Paano ang katiyakan ko na hindi ako tatalikod sa Panginoon? Baka magsawa ako, baka magkasala ako. Hanggang sa eventually, talagang gusto kong maglingkod sa Panginoon. So ako'y pumasok ng seminaryo. Dahil ang gusto kong gawin ay maglingkod sa Panginoon. Wala na akong ibang pangarap kundi maglingkod sa Diyos. Pagkatapos ko ng seminaryo, takot pa din ako. Nagpapastor na ako. Nagsimula na ako magpastor as full-time. Natatakot ako. Kaya ako nag-enroll ng ibang course. Kaya pag tinatanong ako, pag nalalaman nila, ibig sabihin, nag-law ka? Oo, nag-enroll ako ng law. Sabi ng isang taga rito, si Robert Go, sabi, Pastor, di ko maintindihan. Ang saya-saya na ng buhay mo. Pastor ka na. Ba't ka pa papasok sa magulo? Alam mo, sagot ko, safety net. Para pag nagkasala ako, meron akong pupuntahan. Can you imagine? Pastor ka na, ang iniisip mo, pag nagkasala ka. Gusto mo ba ng ganong klaseng pastor? Ako, ayoko. Kaya kung ako mamimili ng pastor, malamang hindi ako ang sarili kong pipiliin ko eh. Akalain mo nagpapastor na, full-time na, naglilingkod na sa Diyos, ang iniisip, paano pag nawala ako sa ministry? Kasi, iniisip ko, alam mo yung abogado, pag ng babae, abogado pa rin. Di ba? Wala ba kayong kilalang abogado may babae? Ako meron. Pero abogado pa rin. Yung iba nga nang didispal ko ng pera, abogado pa rin. Yung pulis, dapat mahigpit na yan. Pero pag ng babae, pulis pa din. Yung teacher, di ba? Marami tayong kilalang teacher, may kabit, pero teacher pa din. Government officials, supposedly ang higpit niyan, pero everybody knows yung kanilang ginagawa. Ganun. Ang pastor, chismis pa lang, tanggal na eh. Hindi pa napapatunayan. Di ba? Tingnan mo yung ngayon na balita, yung sa DSWD, yung sa orphanage, kawawa yung misyonero. Hindi pa napapatunayan yun. Pero sira na lahat ang kanyang reputasyon. Kaya niisip ko, ang hirap naman ito. Paano ko ma-chismis ako? Chismis pa lang, talo ka na eh. So paano kaya ito? Kilala ko ang sarili ko. Hindi. Kilala niyo rin ang sarili ninyo. Hindi tayo may mga weaknesses tayo, may problema tayo. Kaya inisip ko, just in case mahulog ako sa pagkakasala, may pupuntahan ako. Ang sama ng motibo ko. At sa tingin ko, yun ay nag-uugat sa kakulangan ng assurance that God actually will keep me. Kaya tuwing birthday ko, siguro narinig yun ito sinabi ko, that I thank the Lord because He keeps me. Kasi parang iniisip ko, akalain mo, hanggang ngayon, ayos pa ako. Natatakot ako lagi na baka tumalikod ako, baka magkasala ako, baka masayang lahat ng pinagpaguran ko, lahat ng paglilingkod ko sa Diyos, baka tumalikod ako sa Diyos. Pero every time I read itong mga set of verses na ito na binabasa ko kanina, nako-comfort ako na ang Diyos ay matapat at iingatan niya ako at ihaharap niya ako sa Panginoon, walang batik, walang dungis, walang kapintasan. At pagka nakita ko si Kristo, ako'y magiging katulad na rin ni Kristo. Alam nyo, that assurance, yung mga verses na yan, ang nagsasabi sa atin na ang pagpapanatili talaga sa atin ay gagawin ng Diyos at hindi lang nakadepende sa atin. Ang sabi ng Bible, He will keep you from falling. To Him who is able to keep you from stumbling, from falling. Ito mga verses na ito na paulit-ulit sinasabi, hindi lamang ni Apostol Pablo. Sinabi ni Apostol Pablo, sinabi ni Jude, sinabi ni John. Ito ang nagsasabi sa atin na ang Diyos ay mapagkakatiwalaan natin dahil bakit? Kasi bago palikhain ang sanlibutan, may layunin na ang Diyos sa mga taong na kay Kristo. If you are in Christ, He will make it a point that you will be like Christ. So, because of that, it gives us comfort. Nabibigyan tayo ng comfort, ng assurance na, Diyos ko, salamat. Salamat dahil Ikaw ang mag-iingat sa akin. Ikaw ang magpapanatili sa akin. Kaya dahil dyan, mga kapatid, talagang we appreciate every year every New Year, every birthday, every time na merong mga checkpoints ng buhay natin, ako nagpapasalamat sa Diyos na
ito ay patunay na ang Diyos ay matapat, na yung sinimulan niya sa akin ay tatapusin niya. Makakaasa ako na hindi niya ako bibitawan. Dahil noon pa man, may itinakda na siyang pupuntahan ko dahil kay Kristo. So, if you are in Christ, God has a plan for you. God has a destination for you. God has predestined you to become like Christ. At gagawin niya yan. So, yan. Pangalawa, sinabi niya rito, sa Ephesians 1, He predestined us for adoption to sonship. Ano ibig sabihin ng adoption to sonship? Ibig sabihin yan, tayo ay tinakda ng Diyos na i-adopt niya at maging anak niya. Parang yun unang dating. Sabi ng Ephesians, He predestined us for adoption to sonship. Ang unang dating, para bang itinagda tayo ng Diyos na maging anak niya. Pero, dalawa ang implication yan at malinaw natin makikita yan. Romans chapter 8 verse 5, naggaganon ako sapagkat dalawang key chapters ito, yung Ephesians 1 sa Romans 8. Romans 8 verse 5, sabi riyan, the Spirit you received through brought about your adoption to sonship. Nung tinanggap niyo banal na Espiritu, kayo ay naging anak ng Diyos. And by Him, we cry, Abba, Father. Natatawag nating Ama, Ama ko. The Spirit Himself testifies with our spirit that we are God's children. So, anak tayo ng Diyos. Pero, later on, pag binasa mo sa Book of Romans, yung adoption to sonship, so that He will be the firstborn, Jesus Christ will be the firstborn, parang ang tinutukoy niyan ay hindi lang pagiging anak ng Diyos, kundi yung tinatawag ng Romans chapter 3 na chapter 8, verse 23, that ito'y tumutukoy sa redemption of our bodies. Tingnan natin. We ourselves who have the first fruits of the Spirit, grown inwardly as we wait eagerly for our, adoption to sonship. Adoption to sonship. Ano yung adoption to sonship? The redemption of our bodies. So, kung babalikan natin ng Romans chapter 8, kung saan tinukoy yung predestined tayo at tinutukoy yung pagiging anak natin ng Diyos, hindi ito tumutukoy sa pagiging anak natin kung kailan tinanggap natin si Kristo, kundi tumutukoy ito sa layunin ng Diyos, predestination of those who are in Christ to be adopted as His sons. Ano ibig sabihin yan? So that they will have a redeemed, glorified body eventually. Ang konteksto niyan ay ganito, ang mundo is groaning. The whole creation is groaning. Tayo din groaning tayo dahil dito sa ating tent, dahil dito sa ating temporary na katawan. Sa mga bata-bata pa, hindi pa kayo groaning. Pero sa mga nagkakaedad na, yung iba, pag gumising pa lang groaning na agad. Di ba? Hindi na makatayo. Ang kaibigan ko, pag nagising na kami, meron akong kaibigan kasama matulog, maliban sa misis ko, no? Kasi pagka bumabiyahe kami, may mga ritual na. Kasi mga senior na eh. Merong bago gumising, merong tagilid mo ng ilang beses bago tumayo. Yung iba naman may pagganon-ganon at may paa, gumagano, parang nag-jogging bago tumayo. May mga ritual na. Kasi ang totoo, pag hindi nila ginawa yun, groaning na sila. Ako may pagka-groaning na rin ako paminsan-minsan eh. Hindi ko lang ipinapahalata dahil nakakahiya sa misis. Kunyari, pagtayo, ayos, para malakas. Pero maya-maya, pag wala nakakita, masakit. Wala pa akong sakit niyan. Yung mga may sakit, yung mga may arthritis, pag sumampong, yung mga may bursitis, di ba? Yung mga seryosong sakit, they groan. Hindi naman dahil gusto na nilang mamatay. Hindi naman nasasabi, Diyos ko, patayin mo na ako. Hindi naman ganon. We are groaning, sabi ni Apostle Paul. Hirap na hirap tayo because we're longing for our body, heavenly, yung makadlangit. Gusto na ayaw nating mamatay, pero gusto nating mapalitan ito. So,
we groan inwardly as we wait eagerly for our adoption. Ang word na ginamit dyan ay adoption. Ano yung adoption? Adoption to sonship. The redemption of our bodies. Ibig sabihin yan, when you talk about, nung sinabi ni Paul na we were predestined for the adoption or to become adoption to sonship, ang tinutukoy ni Apostle Paul dyan ay itinakda tayo ng Diyos. If you're in Christ, itinakda ka ng Diyos that you will not only be like Jesus in terms of holiness and righteousness and purity, but you will also be like Jesus who will have eternal, glorified, heavenly body. And you will be immortal like Jesus. Hindi ka na mamamatay. Ang tawag dyan ay adoption to sonship. Sino ang unang na-resurrect? Si Jesus. Kaya nga sa Romans chapter 8, we will be like Jesus and He will be the firstborn. Siya ang pinakauna. Because He was the first who resurrected. And then eventually, we will also be resurrected. Mabubuhay din tayo. So si Jesus ang una sa lahat. Siya ang panganay. Tayo ang mga magiging katulad niya. Ephesians 1:13, when you believe, tinan nyo to, guaranteed ito. Sabihin, sigurado yan. When you believe, you were marked in Him with a seal, the promised Holy Spirit, who is a deposit guaranteeing our inheritance until the redemption of those who are God's possession to the praise of His glory. Ano yun? Akala ko ligtas na tayo. Ligtas na tayo, di ba? Ngayon pa lang ligtas na tayo. Pero, ano yung tinutukoy dito? Binigyan na tayo ng Holy Spirit, guaranteeing our inheritance until the redemption. Anong redemption? Akala ko we were redeemed already. Obviously, yung tinutukoy dito, yung redemption ay yung redemption of our bodies. Katulad na sinasabi ni Apostle Paul sa Romans chapter 8, redemption of our bodies, kung saan mapapalitan na ng glorified body yung katawan natin. Kaya nga, tama yung sinasabi natin na we were saved, we are being saved, and we will be saved. Ligtas na tayo, patuloy na nililigtas, at ililigtas pa. Tama ba? Wala pa tayo sa langit eh. Tatapusin ng Diyos yun. Ngayon, anong assurance na tatapusin ng Diyos? Sabi ng Panginoon, sigurado. Sigurado, because you were marked with a seal. You were marked with the Holy Spirit. At ang Diyos mismo nagbibigay sa atin ng assurance na yan. Tingnan ito, 2 Corinthians chapter 5 verse 1. For we know that if the earthly tent we live is destroyed, itong katawan natin na ito, we have a building from God, an eternal house in heaven, not built by human hands. Sabihin, merong inilagay sa atin, itinakda o inihanda ang Diyos para sa atin. Meanwhile, sa kasalukuyan, we groan, longing to be clothed instead with our heavenly dwelling. For while we are in this tent, we groan and we are burdened, because we do not wish to be unclothed, but to be clothed instead with our heavenly dwelling, so that what is mortal may be swallowed up by a life. Now, the one who has fashioned us for this very purpose in God, ibig sabihin, itinakda ng Diyos, dinisenyo ng Diyos sa ganito, who has given us the Spirit as a deposit, guaranteeing what is to come. So, ito talagang disenyo ng Diyos. Na if you are in Christ, for those who are in Christ, to the believers, kahit maghirap kayo dito sa lupa, kahit magkasakit, at syempre, lahat naman tayo mamamatay. Yung iba, nagkasakit, namatay. Yung iba, malusog, namatay. Natural. Mag-diet ka o hindi ka mag-diet, mamamatay ka din. Huwag niyo sabihin yun sa mga nagsisikap, no? Nag-exercise ka, hindi ako nag-exercise, pareho tayo mamamatay. Di ba? Mataba ka, payat ako, mamamatay tayo pareho. Sa totoo lang, gano'n naman talagang realidad na mo. Bakit? Bunga ng kasalanan yan eh. Pero we will all be redeemed. Uy, hindi yun ang message ko ha. Baka yun ang matandaan ninyo. But we will all be redeemed. Lahat ng mananampalataya, babaguhin ng Diyos, magkakaroon. And yan ang disenyo talaga ng Diyos. Kaya nga, maraming theologians na nag-aaway-aaway sa usaping ito because instead of understanding the whole sentence, actually sentence lang eh. They focus on one word and fight over one word. Pero every time na ginagamit niyo yung predestined sa Bible, predestined towards a purpose. You were predestined to become like Jesus, and you were predestined to adoption
Ibig sabihin, redemption of your body. Ibig sabihin, you were predestined towards this purpose. Kaya, we appreciate itong kagandahan ng layunin ng Diyos na itinakda sa atin ng Diyos na maging katulad ni Kristo at danasin ang buhay na walang hanggan, gaya ng ipinangako niya, at yan ang tinatrabaho ng Diyos ngayon. Yan ang ginagawa sa atin ng Diyos. So, ito lang ang punto. Predestination tama ba? Mali yata yung ano. Predestination does not mean some are preordained to eternal life and others to eternal damnation. Hindi yun. That's fatalism. There's nothing you can do. Surprisingly, some believers say, there's really nothing you can do about it. But that's just plain fatalism and determinism. And I cannot defend that for many, many years. Na binabasa ko ang Bible, I really find it hard to accept. Predestination is about God's plan. It is God's intended destination for those who are in Christ. Again, yung predestination should not be understood apart from Christ. Kaya when you talk about predestination, we want to talk about the destination of those who are in Christ. It is God's intended destination for those who are in Christ to conform them into His image and be like Him even in His resurrection. So, bilang pagsasabuhay, ano mga punto natin dyan? Let us praise God for revealing His pre-planned destination for us. Salamat sa Diyos dahil alam ko kung paano mag-i-end itong Christian life na ito. Alam ko because He revealed in His Word that I will be like Him. I'll be blameless, I'll be faultless, and I will be like Jesus. Pangalawa, let us position our life goals aligned with His eternal purpose for us. Kapag itong layunin ng Diyos, napabanalin ka, i-sanctify ka, para maging katulad ka ni Kristo, magandang itanong din, kung yan ang predestination mo bilang mananampalataya, kung yan ang plano ng Diyos para maging ganyan ka, ibig sabihin, tinatrabaho niya para maging ganyan ka, magandang itanong, anong pangarap mo sa buhay? Kasi kung alam mo ang layunin ng Diyos at predestination ng Diyos sa'yo, and that destination is for you to become like Jesus, to be righteous, holy, and blameless, kung yan ang layunin sa'yo ng Panginoon, dapat yung plano natin aligned sa layunin ng Diyos. God has predestined us to become like Jesus, to be pure, to be righteous, to be holy. Anong pangarap mo? Yumaman. Well, kung yan ang pangarap mo, dapat makita mo kung paano nag-aalay niyan sa layunin ng Diyos. Anong pangarap mo? Sumikat. Dapat ilagay mo yung plano mo doon sa plano ng Diyos. God's plan for your life should be your plan for your life. Pangatlo, i-pursue natin yung righteousness, holiness, and moral purity in this life. Mahirap na ito dahil hindi uso. Diba? Madalas tinatanong natin, are you convinced, talagang naniniwala ka na ang pinakamahalaga sa buhay ng tao at ang nagbibigay ng kalidad sa buhay ng tao yung pagiging matuwid, banal, at malinis, matuwid? Opo. Paano kung may anak kang dalaga, niligawan ng banal, matuwid, malinis, pero walang pera? Meron po bang banal, matuwid, malinis, at may pera din? Minsan, sali-saliwa na yung ating value system. Pinapahalagahan natin ang hindi mahalaga. Pahalagahan natin kung anong mahalaga sa Diyos. At huwag nating payagan na yung standard ng mundo ang naging standard ng buhay natin. Let us pursue righteousness, holiness, and moral purity in this life. And lastly, let us persevere until He finishes His work and fulfills His promise to us. Ang ugali o yung response ay hindi yung, pababanalin pala ako ng Diyos, okay,
gagawin ko ng anumang gusto ko dahil ang Diyos naman ang gagawa niya sa akin. No. Yamang alam mo ang layunin at gusto ng Diyos para sa iyo. Aayusin mo ang buhay mo. Nang sa gayon, your life will be aligned to His purpose. And you will also persevere hanggang dumating ang Panginoong Jesus. So, nawa ay malinaw ito sa atin at mapasalamatan natin ng Diyos, purihin natin ng Diyos sa katotohanang even before the creation of the world, to those who are in Christ, now that we are in Christ, God wants us to be like Him. In purity and in having an eternal, heavenly, glorified body like Jesus. Tayo po'y manalangin.